Hallelujah. I want you to open your Bible sa Ephesians chapter 1, Ephesians 1 verse 3. Sa hapon pong ito, may gusto po ako ipaliwanag. One of the most prevailing attacks of the devil against someone, especially a Christian, ay yung yung madaya siya na hindi niya makita yung mga spiritual reality because of spiritual blindness. Sabi po dito, sabay-sabay natin basahin. Nandiyan na ba? Okay, can we read it together? 1, 2, 3, go. Of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Now, I want you to take note nung sinabi ni Lord ng ating Panginoon who had blessed us. Nakita niyo po yung word na blessed? It's a past tense. Ibig sabihin, ito po'y naganap na kayo'y binlessed na ni Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, binlessed ka na pala ni Lord. Sabi mo sa kanya. Yeah, okay. Nasaan daw yung blessing niya? Bless us in where? Nasaan? He blessed us in the heavenlies. Pag yan po ang pinag-uusapan, manlabing nalalambot. Kasi ang akala natin, ay, bless pala ako ni Lord pagpunta ko sa langit. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Yung pagpunta mo sa langit, tsaka ka i-bless. Ang pangit naman po ng Christian life natin kung sa langit pa tayo liligaya. Dito pa lamang po, i-bless kayo. Kaya lang dapat makita nyo ng tamang understanding. Kasi ganito po yan. Puntahan yung Old Testament. Ang mundo, void. Wala kang makikita kahit na ano. The Bible said, and the Spirit of God moves. Walang mundo, ang Espiritu ng Diyos gumalaw, nagkaroon ng lupa, nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng sky, nagkaroon ng hayop, nagkaroon ng alaman. Out of nothing, nung gumalaw yung Spirit, nagmanifest yung physical. Alam niyo po ba na lahat ay ginawa ng Diyos? Ang Diyos is a Spirit. Galing siya dun sa heavenlies, nag-create siya ng world, nag-produce ng physical atmosphere. Ito, hindi ko ito naintindihan ng marami, pero papaunawa ko po sa inyo. Tayo po ay produkto ng Espiritu ng Diyos. Ang lupa, ang halaman, ang mga isda, at lahat ng uri ng hayop na makikita ninyong physical, galing po yan sa heavenlies. Galing po yan sa Panginoon. Sabi ng Diyos, dito na tayo ngayon. Sabi ng Bible, ang ating Ama sa langit, binlessed na daw niya tayo. Sa heavenlies, ibig sabihin, in the Spirit, blessed na tayo talaga kapag na kay Kristo tayo. Meron na daw tayo tinatawag na spiritual blessing. Kasi po, ang ibig sabihin yan, yung blessing sa Spirit, nasa iyo na, pwede na yang mag-manifest physical. Pastor, ibig mo sabihin, parang ganito yan, parang ganito. Sa air, sa atmosphere ng Spirit, doon na, blessed ka na, past tense na. It's a past event, nakaraan na yun, tapos na. Binless ka na. Ang problem sa'yo, hindi mo makikita yon. Ang nakikita mo lang, kawawa ako. Puro physical, wala akong pera, wala akong bahay, wala akong kotse, wala. Bakit? Kasi nga, hindi mo nakikita yung spiritual realms. Now, tingnan niyo po ito. Yung bang sabi ng Panginoon, ito po, bine-bless daw tayo yung mga nakay Kristo. Now, tingnan niyo po ito. Pag unbeliever ka, hindi ka Christian, ito yung katotohanan yung Diyos, yung tao, ang tao kasi, soul, body, and spirit. Ito, body po to. Pero ang totoong tao dyan, yung nasa loob, yung spirit. Okay? Ang Diyos, spirit din. Walang physical body, hindi mo makikita yon. Kaya God is a spirit. Okay? Tingnan niyo po to, yung spirit ng Diyos, tsaka yung ginawa sa akin, yung spirit, yun lamang po ang may kakayahang mag-usap. So, ang God is a spirit, and man is a spirit,
dapat magkaroon sila na tinatawag na divine union. Pero ang tao, hindi siya makonect sa Diyos kasi siya nawalay sa kasalanan. Sa Genesis, nung siya'y nagkasala, sabi ni Lord sa Eva at Adan, alam mo pa, nagkasala kayo, kinain niyo po na mamamatay kayo. Alam niyo namatay? Nung kinain nila, hindi naman sila namatay eh. Alam niyo namatay doon? Yung spiritual capacity to commune with God, stop po yun. Yun pong ibig sabihin. Ngayon, si Eva at Adan, lumabas sila sa paraiso, physical na sila. Hindi na sila makalapit kasi nga ang hadlang kasalanan. Kaya po nagpipreach ng gospel upang ang tao mapatawad sa kasalanan para mabuhay muli yung espiritu, magkaroon ulit ng divine communion at divine union. Para ngayon, pag nabuhay muli yung spirit mo, automatic, mabubuhay muli yung spiritual eyes mo. Automatic, makikita mo na muli yung kahalagahan ng spiritual world. Kasi ang nagkocontrol po sa mundong ito, spiritual world ng ating Panginoon. Do you believe God is still under control? Siya po nagkocontrol noon. Now, pastor, pag hindi ako Kristiyano, pag hindi ka Kristiyano, sorry ka na lang. Hindi mo makikita to. Now, ang tawag po dyan, pag hindi mo nakikita yon, blind. Say that word, spiritual blind. Say that word. Ano mangyayari sa'yo? Spiritual blind. Pag wala ka sa Panginoon, spiritually blind ka. Pag nakakilala ka kay Kristo, nagkaroon kayo ng divine union, nabuhay mo yung spirit mo, ang tawag nun, nagkakaroon ka na ulit ng spiritual vision. So sa makatuwid, ganito. May mga nakaupo ngayon dito, yung iba dyan is spiritually blind, yung iba dyan na-open na yung kanilang spiritual vision. Meron na silang vision. Dalawa lang klase ang tao, isang may vision tsaka wala. Yung walang vision, ibig sabihin mo nun, wala silang capacity to see the spiritual things from God. Yung mga may vision, meron silang capacity, hindi lang sila hindi lang sila may physical eye, pero nagkaroon sila spiritual eyes, makikita nila yung spiritual world. Pero ang isang tao, wala sa Diyos. Bulag yon, walang makikita. Papaliwanag ko sa inyo. Pastor, buksan niyo yung sandali itong yung Mark chapter 10. Okay, starting from verse 46. 46 tayo. Ito po istorya ng bulag. Tignan niyo yung bulag, ha? Then they came time to Jericho, as Jesus and his disciple together with a large crowd were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. So, sa verse 46, ini-introduce dito ang isang bulag. Now, siguro po marahil ang lahat sa inyo, pamilyar naman po kayo, nakakita na kayo ng bulag. Alam niyo po, ang isang bulag, ang isang pinakamahirap gawin niya ay yung dumaan sa isang tamang daan. Ang bulag kasi limited yan. Without vision, the way is not clear to you. Yan po ang isang nakita. Parang ganito, gumawa ng eksperimento. Tinawag yung 4 na bulak. Nilabas yung elepante. Nung paglabas ng elepante, pinahawakan sa kanya yung legs ng elepante. Alam mo, tinanong yung bulag, ano yan? Sabi niya, kolom ng bahay o ng building. Ang laki kasi, kolom. Sabi, okay, alis. Pangalawa bulag, lapit. Ang pinahawakan naman yung tiyan, yung belly ng elepante, paghahawak niya. O, ano yan? Wall? Sabi niya, wall. Okay, alis dyan. Pangatlo, tinawag. Hawakan mo yung buntot. Hinawakan yung buntot. O, ano tingin mo dyan? Walis tambo. Okay. Pangapat, ikaw, hawakan mo yung task. Yung gano'n ng kalipante. Ano yan? Torotot. Ang grabe, ang lalayo. Alam mo, pag bulag ka, yung mga reality, iba sa'yo, akala mo iyon, pero hindi yun. No? Napansin ko po, ito po yung mahirapan tayong i-describe kung ano yon kapag tayo. Kaya kita niyo ibang mga tao, siyempre, spiritually blind. Ha? Kung ano sabihin ng Bible, ang basa niya, physical. Ano ba, example, sasabihin sa'yo, o dapat, nagtatay siya ng offering ka, sasabihin sa'yo ng mga taong blind, nako, niloloko ka lang ng pastor sa tights na yan. Alam mo, kwakwartahan ka lang ng pastor, huwag kang maniwala doon. Bakit? Hindi niya makita yung reality
nung being faithful nung stewardship. Kasi nga, bulag siya, hindi niya nakikita. Akala niya, kasi sanay siyang niloloko ng tao, lahat ng tao manluloko. Ha? Yung iba, pag may mga religion kasing nangangwarta, akala niya, lahat ng religion nangangwarta. Pag nabalita niya may isang pastor ng rape, lahat ng pastor rapist. Pag may pastor na nagnakaw ng pera, lahat ng pastor. Kasi nga hindi niya nakikita na hindi lahat ng ganon. So siya nagkukonclude lahat. Ganon pare-pareho. Why? Blind. Bakit po nagkakaganito? Because we will never see things according as it is. Kasi nga, it's according to who you are. Di ba, binanggit ko sa inyo noon? Maglabas ka ng isang baka, pakita mo sa mga Indian, yung mga Bombay. Tapos pakita mo sa isang Australiano. Pareho silang tao. Pag nakakita sila ng Bombay, yung Bombay nagtingin sa baka, sabi niya, holy, holy, holy cow, I worship you. Mga Indian, sinasamba nila baka eh. Eh yung Australiano, sabi niya, corn beef, corn beef, corn beef. Eh ba't magkaiba ng pananaw? Isa lang nakikita. Kasi nga iba pananaw eh. You see things as you are. Ha? As you see things as you are, not what it is. Patay ka lalo kung pagdating sa spiritual. No? Kasi po pagdating sa spiritual, tayo hindi natin nakikita yon, bulag tayo, pero nagkukonclude tayo. Alam niyo, nakakatawa doon sa mga foolish people. Hindi naman niya nakikita, pero akala mo parang alam na alam niya. Alam mo, lolokohin ka ng pastor. Alam mo, mag-iingat ka. Akala mo, alam na alam niya. Akala mo, nagbabasa siya ng Bible. Akala mo, alam na alam niya yung mga utos ng Diyos. Pero wala naman siyang alam. Pero sabi niya, alam mo, mag-iingat ka sa mga pastor. Baka nakawin yung mga pera niyo. Alam mo, blablabla. Pero talagang, alam mo ba Bible? Hindi. Saan mo nakuha yan? Wala, gawa ko lang. Akala mo kung sinong matalino. Natindihan niyo ako? This is what happening to the world. Because they are so blind. Alam, bulag. Nakakita ka naman ng bulag na mayabang? Sa kalakad. May lakad ako, sa muta. Kala mo, sa muta, untog-untog yung, bangga-bangga yung, basag-basag buka. Why? Kala mo kung sino lalakad, bulag naman. Ha? Bakit? When you are blind, hindi ka pwedeng makalakad tuloy-tuloy. Alam niyo, natutunan ko, pag ang isang taong bulag po, hindi niya makita yung kanyang dadaanan. No? Hindi mo ma-integrate yung ibig sabihin ng mga nangyayaring ito. Tingnan niyo po ito sandali. Para sa akin, ang isang mahirap sa bulag, okay? Una, hindi niya makita yung daan niya. Pangalawa, nahihirapan siyang i-distinguish kung ano yung mali at tama. Tingnan niyo. Ito pa lang sa Joshua chapter 6 verse 27, may binanggit pala ang Bible dito. No? Itong Joshua 6:26, basahin ko sandali. No? Bigyan mo nga sa akin yung verse ng 6:26 ng Joshua. Basahin ko ito. No? At the time, Joshua pronounced this solemn oath. Curse. Say that word, curse. Curse before the Lord is the one who undertakes to rebuild the city of Jericho. Nung unang panahon pa pala, meron ng sinumpaang saysay ang Diyos na isusumpa niya ang sinumang magtayo muli ng Jericho. Kasi winasak niya na yun eh. Nung winasak niya, wala nang titira doon. Susumpain pag pumunta ka doon. Alam niyo, sa natagpuan si Bartimeo na bulag? Basahin niyo Mark 10:46. Nasaan siya? Sa Mark 10:46, sabi po dito, then they came to Jericho. Wow! Tingnan niyo to. Sinabi na ng Bible, sino mo magtayo muli ng syudad na yan, isusumpa ko. Ibig sabihin, may ano na yun ha? May sumpa na yung lugar na yon, pero may mga tao pa rin tumira. Grabe. Kung ako na doon at sinabing huwag kang pupunta dyan, may sumpa na yan. Mapapahama ka dyan. Hindi ka dapat pupunta ron. But you know what? Look at what happened to Bartimaeus. Nasaan si Bartimeo? Taga saan si Bartimeo? Saan nakatira si Bartimeo? Saan siya tumigil? Saan siya araw-araw? Nasa Jericho. Alam mo, pag ang taong walang pananaw sa Espiritu, lahat ng sinumpa ng Diyos, papasukin niya, akala niya okay lang. Walang kalam-alam tong si Bartimeo na yung kanyang pinagkalakhan ay sinumpang lugar ng Diyos. Minsan magtataka ka, no? Alam mo nang
walang tumitino sa drugs, nagda-drugs ka. Alam mo nang walang tumitino sa alak, nag-aalak ka. Alam mo namang walang tumitino sa bakit mo nagagawa? Kasi hindi mo na malaman ang problem ng mga walang vision. Ha? Isa lang. Hindi nila ma-distinguish kung ano yung evil at kung ano yung righteous. Hindi nila ma-distinguish yung blessing. Hindi nila ma-distinguish ano yung nasa yung lugar ng curse. Hindi nila ma-distinguish yung may spirit of poverty at may spirit of prosperity. Because when you are blind, when you have no vision, hindi mo ma-distinguish yung ano yung para sa Diyos at para galing sa kalaban. Kaya minsan po nakakalungkot ang mga tao, pinaglalaruan ng demonyo, kawawang-kawawa. When you have no vision, hindi mo ma-distinguish. Lumaki rin po kasi ako bilang isang tao. Yung first 21 years old ko po, wala sa Diyos, wala sa Panginoon. Grabe. Nagkaroon po ako ng aha moment at the age of 21. Nag-involve ako sa drugs. Nag-involve ako sa, malapit ako maging komunista. I'm part of gang. Ang sama ko ng pagkatao ko. Yung pala, hindi ko kasi nakikita na papunta na ako doon. Akala ko nag-i-enjoy lang ako ng aking fraternity, nag-i-enjoy lang ako ng pagiging aktivista, nag-i-enjoy lang ako ng drugs. Parang okay lang sa akin. Normal lang yan. Bata siguro ako. Part of life. Wala akong alam-alam. Massive attack na pala yung ginawa sa akin ni Satan. Because alam ni Satan, pag nabuklat yung mata ko, abay, magiging pastor pala ako. Magiging bishop pala ako. Pamaganda pala yung plano sa akin ng Diyos. Pero pilit akong binubulag ni Satanas para pagbulag ako, hindi ko makita yung spiritual blessing in the heavenly realms na nakaabang na sa akin. Dahil bulag ako, hindi ko ma-access yun. Naintindihan niyo ako? Imagine nyo, buhay ko, di ako pastor ngayon. Maloko pa rin ako. You know what will happen to my life? Katulad ng barkada ko. Pag ako gusto ko bumisita ng mga old friends, hindi kami nakikita sa Starbucks. Alam niyo sa kami nakikita? Muntinlupa. Nakakulong sila lahat ngayon. Ako lang ang laya. Ang ganda ng aming meeting place, no? Pag namimiss ka sila, pupunta akong Muntinlupa. Doon sa Bilibid Prison, yun ang aming Starbucks. Pag nagmi-meeting po kami magbabarkada doon, nasa loob sila, ako lang ang laya. Sabi nila sa akin ganito, Uriel, buti ka pa. Buklat ang mata mo. Bulag kami. Born again na sila ngayon eh. Kaya lang, na-born again sila sa loob ng preso. Sinyaran ko sila eh. Ang nakakalungkot, sabi nila sa akin ito Uriel, buti ka, nung bata tayo, nabuklat yung mata mo. Kami, hindi. Sinisiran mo kami, hindi kami nakinig sa iyo eh. Nangihinayang sila, kaya lang andun nakakulong na sila. Ang mabagandang nangyari sa akin at the age of 21, nung pinreach sa akin yung gospel, nabuklat yung mata ko. Nung nabuksan yung mata ko, you know, tanong ko, sabi ko sa sarili ko, ba't ko ito ginagawa? Binawas ko itong buhay ko. Binuksan ni Lord yung mata ko, nakita ko yung spiritual blessing sa heaven realms. Sabi ko, wow Lord, maganda pala plano mo sa akin. You know, immediately, na-distinguish ko ngayon kung ano yung sa kalaban at sa Diyos. Nung time na to, drugs. Hindi, wawasakin ako nito. Then I decide. Nakita ko in the spirit, may vision na ako eh. Hindi na ako mag-drugs. Activism. Sira ako dito, hindi na nag-activism. Fraternity. Hindi na rin. Alam niyo ginawa ko? Nagbago ako ng buhay. Change life. Because you know why? Nakita ng aking spiritual eyes, hindi ako pwedeng manatiling ganitong buhay. Mapapahamak ako, mawawasak ang pamilya, future family ko. Nag-decide ako agad. Alam mo tumulong sa akin? Yung open spiritual eyes. Yung iba sa inyo, nag-i-enjoy pa kayo ngayon. Tuwa ka. Because bulag ka. Tanda mo sinasabi ko sa iyo. Kung hindi mo makitang masama ang drugs, kung hindi mo makitang masama ang alak, kung hindi mo makitang masama ang bisyo, kung hindi mo makitang masama ang sexual immorality, bulag. Yung makita yan. You need to pray to God because you have a problem. You cannot distinguish what is of God and of the devil. Pag bulag ka, lagi mong pipiliin yung gusto ng demonyo sa'yo.
That's what happened to my life. And that is my testimony to you. So itong si Bartimeo, nandun pala siya sa lugar ng sumpa. Siyempre, nandun ka sa wrong place, wrong thing makukuha mo. Ha? Nung bata ako, college ako, architecture Siyempre, pag mababarkada kayo, kopyahan. Pero alam mo, nabuklat na yung mata ko. Sabi ko, ayoko mangopya. Kahit bumagsak ako, hindi ako mangopya. Hindi po, nabuksan yung mata ko. Pag ako nangopya na mangopya, one day magkakaproblema ako. Magiging ugali ko tong cheater na to. Noong time na yon, malakwatsa din ako At hindi lang. Kung barkadahan lang, pare, magbilangan tayo ako pinakamaraming barkada. Batang Quiapo ako Kung barkada lang pag-uusapan, nako, busog na busog ako sa barkada. Pero alam nyo, binuksan ni Lord yung mata ko. Pak! Nung nabuksan yung mata ko, sabi ko, Lord, hindi ko kailangan itong mga barkada na to. Hindi ito. Alam nyo, ginawa ko. Naganap ako ng mga Kristiyano. Yung mga Kristyan. Kaya yung mga Kristyan na to, hindi sila mga tahimik sila. Ang ganda ng mga outlook sa buhay, very positive. Sabi ko, ito yung kailangan ko. Alam nyo, mga barkada, siyempre, taga-Quiapo ako Barkada ko lang ng mga hold-upper, yung mga snatcher, yung mga ganon. Yung mga tirador doon, yung mga barkada ko. Siyempre, ganon din ako. Diba? So, ang deal ko lang ginagawa, nang hold up at nang i-snatch kasi ayokong gawin yun Pero lahat ng kalokohan ginawa ko. Pero alam nyo, nung ako po'y nabuksan ng mata ko, nagkaroon ko ng spiritual eyes. Lagi yung nakikita yung spiritual heavenlies na blessing ko. Hindi ko may pagpalit doon sa mga previous na ginagawa ko Lahat yun iniwan ko. Naghanap ako ng bago kong barkada. Yung mga naging barkada ko, nag-cell group kami noon. Ha? Sino nasa cell group dito? Tayo mga cell group. Ang cell group, tawag ko dyan, yan ang mga bagong barkada. Ha? Baka, sino rin ang cell group nyo, nagdadrugs kayo tuwing nagpe-fellowship kayo? May ganyan ba? Wala na yon, di ba? Meron ba dito sa cell group, nagiinuman kayo? Meron? Wala naman, di ba? Kasi pag cell group mo, iba na yon. Isang bago, spiritual family yun So, nagbabago. Bakit? Kasi po, sino rin yung amin, nung nakakilala ka sa Panginoon, nabuksan ang iyong spiritual eyes. Let me see those hands. No? Nadidistinguish mo na ba? Ha? Yung iba, pastor, isa kong cell member, hanggang ngayon, may bisyo pa. Baka bulag pa yan. Ha? Gawin mo ganito. Katulad ng ginawa ni Kristo, duruan mo yung mata. Pray! So, ganun mo, Lord, in Jesus' name, buksan mo kanyang mga mata. Nasa Bible naman yan. Ganun, baka bulag pa yon. Second time, pangalawa, gawin mo yun. Amen? Because when you have no vision, the way is not cleared, and you cannot distinguish, things as they really are. Kaya mga kapatid, sa araw pong ito, sino rin yung gusto makadistinguish mo, madistinguish mo? Taas yung kamay. At least, ma-detect mo naman, alam mo na. Minsan yung mga babae, alam nang masidi ang pagnanasa, hindi pa nadedetect. No? Kaya yung mga babae dito, nahihipuan, napagsasamantalaan. Alam mo namang manyakis, hindi mo pa na-detect. Nakita mo yung mata, nakaganon na nga sa'yo. Ikaw naman, ang cute ng mata niya. Rapist nga Kaya lang, hindi mo na-distinguish, no? Tignan mo yung katabi mo. Baka yan yun, tignan nyo, baka yan yun, Hindi naman siguro, no? Sino po naniniwala, yung katabi nyo, blessing yan, blessing. Amen? Amen? Pwede bang palakpakan yung katabi nyo, blessing yan, blessing. Alam nyo, ang bulag, nakadepende lang sa kanyang nahawakan. Napansin niyo, pag may bulag, gumagano palagi, gusto may hinahanap na hawakan. Kasi nga ang bulag, puro physical yan. Ito. Ano yan? Ito, pader, diretso. Kung hindi makakahawak yan, wala mararating. Third thing that I learned about a man without a vision. Tingnan niyo po, sabi po ng Bible, balikan natin yung ating verse 4-6. Si Bartimaeus, he was so helpless, he was sitting at the roadside. Saan siya nakaupo? Wala, sa gitna, sa gilid. Roadside, tabing daan. Bangketa, ibig sabihin. Ano ginagawa sa bangketa? Namamalimos. Alam mo, napansin ko sa namamalimos na ito, he was so helpless, he was so powerless. Wala siyang magawa Pulubi siya. Ganoon lang. Ito na lang inaasahan niya. You know, when man is a blind man, sabihin natin is spiritually blind. Ang mga spiritually blind, hindi niya nakikita yung available resources sa langit. So, iniisip niya ganito. Mapapansin niyo, yung mga walang vision sa buhay, masaya na yan sa kanilang kalagayan. Very passive ang kanilang attitude. Because when you lose the vision, you lose the desire to conquer. Pag wala ka ng vision, nawawala na yung desire mong mangarap.
Alam mo, ang daming Pilipino ngayon, walang pangarap. Nawala na. Because ang gustong gawing ni Satan sa iyo is nakawin yung desire mo. Because he knows if you lost the vision, wala nang desire to conquer. Ha? Engineer ka, mag-board exam yan, bagsak. Wala na, hindi na mag-board exam yan. Bakit? Wala, ayoko, bagsak ako eh. Mawawala na yung desire. Patay mo i-conquer yung exam. Wala na, bumagsak na ako. Wala na, hindi na mag-exam yun. Yung ibang estudyante bumagsak, ayaw na mag-aral, ayaw na mag-aaral. Alam niyo, yung pinaka-goal ni Satanas sa'yo. Tanggalin mo yung dreaming heart mo. Patayin yung mga pangarap na yan. Kaya gusto ng Panginoon, muling buksan ang spiritual eyes mo to see that you have the potential, there is a resources available for you. Pero alam niyo po, pag bulag ka, passive ang attitude mo. Meron ba ditong masaya ka nasa 15,000 salary? Ito, pastor, hanggang sa mamatay na to. Okay na sa akin to. Sino rito yung hanggang sa mamatay na 15,000 masaya ka? Gusto ko sabihin sa inyo, ang minimum salary sa Singapore, 120,000. Ang minimum salary sa Amerika, 120 to 150,000. Ang minimum salary sa England, 120 to 150,000. Compare sa atin, 10% ng kinikita nila. Bakit ganon? Kasi yung mga Pilipino, passive ang isip eh. Masaya na sila sa mga 15,000. 50,000, pag binata lang yun, para mag-asawa. Hindi ka makakabayad ng bahay, hindi ka makakapagparo ng anak, hindi ka makabiling kotse. Dapat ang mga Pilipino, ang pangarap nyo, huwag nyong gawing minimum wage earner ka. Dapat maximum wage earner ka. Dapat puntahan mo, huwag ka maging passive, huwag ka mamalimos, huwag ka mangonte. Isipin mo, I want to see a better life. Amen. Parang tiyaga mo sa MRT, pwede ka naman magka-kotse eh. Ibig mong sabihin na buhay ka na magta-tricycle para singhutin yung kilikili ng tricycle driver na yon. O sino dito gusto mo? Amoy leather seat yung kotse mo. Bango ng kotse. Sino gusto maamoy yung leather seat ng kotse mo dahil bago? Come on. Yung iba dyan, di pa sawa sa kilikili. Diba sa LRT, di ba nakaganon ka? Lahat doon nakaganon, ho. Di ba? MRT, gano'n din. Sa MRT, sabi ko, ayoko sumakay dyan, pasabugan dyan. Sino sa inyo, one day hindi ka nasasakay ng LRT, MRT, kasi bukas ang isip mo, you want to go to the next level. Hindi ka tatama rin, hindi ka passive, nangangarap ka, kasi bukas ang iyong mga mata, galing sa Diyos, ibe-bless ka. Come on! Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, hoy, huwag kang bulag, Sabi mo sa katabi mo, hindi kita isasakay. Sino rito yung gustong makakita ng magandang mangyayari sa buhay niya? Alam nyo, nakakalungkot talaga sa bulag. Okay nang mamalimos. No? Nakita ko po, ang dami mga tao ngayon. Ang lalaki naman ng katawan. May pinag-aralan naman. Ang gagwapo. Pero namamalimos sa gilid. Lagi ang gilid. Alam nyo yung gilid? Pag sinabing roadside, they stay as ordinary people. Yung tatay ko, bago namatay, sabi sa akin ni Oriel, mula nung high school ako, yun lagi sinasabi sa akin, Oriel, life is too short, do not do it. Do not do it as an ordinary life. Don't be ordinary. Life, hindi ko maintindihan ba't sinasabi ng tatay ko to. Life is too short, don't make it ordinary. Yun pala, sabi ng tatay ko, Oriel, pwede ka maging extraordinary person. Yun pala, ibig niya sabihin. Huwag kang gumaya doon sa mga ordinaryo. Dapat maging extraordinaryo ka. Alam mas marami, mahirap o mayaman? Sabihin nyo totoo, ano mas marami? Di ba mahirap, marami sa mahirap? Mas marami mga tao nahihirapan eh. Ang dami na nga, sumasama ka pa. Sino sa inyo madami na sumasama ka pa? Sino, grabe ka, ang dami na nga mahirap, pilit mo pa sumasama. Sabi mo sa katim mo, hoy, humiwalay ka na. Sino din nangangarap, hihiwalay ka? Come on. Alam nyo, purihin ng Diyos, dito sa Dulos for Christ, inaasar ko yung mahihirap kasi ayoko kayo maghirap. Amen? Mga kapatid, madami nang mahihirap, huwag na tayong sumama. Tayo yung mga tumutulong sa mga mahihirap. Amen? Pwede ka magsimulang pumuntak dito. Sabi ko mga kapatid, 10 years lang ang pagitan ko dito. 10 years lang. Pag naging Kristiyano ka dito sa Dulos, 10 years lang ang limitation.
Pag nagpunta ka dito mahirap, after 10 years, pag wala ka pa rin pagpapala, ha? Lahat ng mga tao dito naniniwala ko, before 10 years, magkakaroon ng bahay, magkakaroon ng kotse. Amen? Ha? Alos, pambira pa, Bible study tayo, ganun pala tayo, kawawa rin pala tayo. Sino hindi papayag sa loob ng 10 years, walang nangyayari? Taas yung naniniwala, may mangyayari. Woo! 10 years, wala ka pa rin kotse, nakita ka namin. Ano gagawin natin? Mabuti, tandaan nyo. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka. Sasagasaan ka ni Bishop, 10 years ka na rito, walang nangyayari. Sagasaan na yan. Amen? Bakit? Ba't walang nangyayari? Passive. May passive attitude. You know, when you lose the vision, you lost the conquering spirit. Sino rito naniniwala, mako-conquer mo ang 6-digit salary? Come on! Manggigil kayo, manggigil kayo. Yes. Pag mga sweldo mo lang, mga 30,000 walang kwenta pa to, Lord. More, more, more. Amen? Kung kinakailangan mag-aral ka ulit, mag-aral ka ulit. Kung kinakailangan mag-masteral degree ka, mag-masteral degree ka. Kung kinakailangan mag-doctorate degree, go and conquer your dreams. Okay, papayag. Ako, dumaan din ako sa hirap, naging magbubuti ako. Pero hindi ako nangarap habang buhay magbubuti. Ha? Hindi ko sinabi sana, Lord, pagtanda ko, marami pa rin bote. Hindi ko hinasip yun. Ha? Hindi na ako magbubuti ngayon. Hallelujah. Ha? Hindi ako nangangarap sana, Lord, pagtanda ko, mas malamig ang MRT. No! Sana, Lord, pagtanda ko, libre na yung bahay sa government. Ha? Asa ka sa government, asa ka pa. Walang gagawin sa iyong gobyerno. Kumilos ka, huwag kang passive. Conquer your dream. See your dream and do your dream. Amen? Yan po ang plano natin. Amen? Palakpakan natin yung mga dreamer. Alam niyo po, pag naging passive kayo, yung mga kontento, gusto kong sabihin sa inyo, your life is under attack. Alam niyo po, ang strategy ni Satan, to take that conquering spirit from you. Yun ang goal ni Satan. Gusto niya lahat ng Christian, tanggalin lahat ng mga conquering spirit nyo. Para pag nawala na conquering spirit nyo, maging passive na lang kayo. Yun, alipin na kayo ng gigilid. Ha? Hindi ka makapag-Starbucks, lagi na lang 3-in-1. Amen. Hindi ka makapunta ng Greenbelt, saan ka palagi? Baklaran. Amen. Siksikan ka sa Divisoria. Hindi ka makapunta ng Mall of Asia. Bakit? Saan ba pinakamura? Saan ba pinakamatipid? Saan ba yung halos wala ng bayad? Diba? Ha? Tama, ganyan tayo eh. Ano pagkain mo sa umaga? Noodles. Sa tanghali, noodles. Sa hapupan, noodles pa rin. Grabing buhay naman yan. Baka humaba at magisingkit ang buhay mo. Alam nyo, sino gusto maging Chinese? Taas yung kamag. Gusto maging Chinese? Araw-araw noodles kaingin mo. Alam mo bakit ang mga Chinese singkit ang mga mata? Eto totoo. Kasi ba ito yung umaga, pag sinerban sila ng nanay, sabi nung mga bata, ay, nako, pansit na naman. O yun, kaya nagisingkit yan. Noodles palagi. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka, baka maging Chinese ka, ha? Sino rito hindi papayag na puro noodles ang buhay mo? Pare, Starbucks naman tayo. Amen? Amen. Tikim naman tayo ng maayos. Huwag naman yung puro Kasi nga po, kinuha ni Satan yung conquering spirit mo eh. No? Pag wala na yung conquering spirit, marami na pong nangyayaring pangit. Amen? Lagi pong ganon. Maraming Kristiyano, asa na lang sa ano? Sana. Balato. Alam niyo mga espiritu ng Pinoy? Ha? Tingnan mo, pag galing ka sa Amerika, minsan natawa ka, may kaibigan ako sa Amerika, halos mamulubi, hirap na hirap. No? Hirap na hirap sa Amerika. Pag nakausap, ako pa uutangan eh. Bishop, pwede mo, pahiram mo na. O sige, ito, konti lang. Tapos po, malalaman ko, uwi sa Pilipinas. Pag uwi sa Pilipinas, yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga pinsan, dadatingan. Ito naman si American boy, na halos mapurdoy sa Amerika. Grabe, naka-boots pagdating. Tapos naka-forma, naka-leather jacket, ang init-init. Sabi ko pa, grabe ka, nasa Pilipinas ka, nakapang-winter ka. Sabi, pare, alam mo naman, made in America tayo dito eh. Ayun, lahat ng tao, lahat,
humihingi ng corned beef, humihingi ng chocolate, lahat, pasalubong t-shirt. Sabi ko, hindi mo rin, brother, sa Amerika, walang-wala ka doon, halos maging homeless ka. Samantala dito, sikat na sikat ka. Kasi mga Pilipino, makabalato lang, masaya na. Oh. Ay, alam mo, galing na US yan, no? May dala ko. May pasalubong sa akin, Toblerone. Ganun kaliit, yung manipis, yung ganun lang kaliit. Ha? Alam mo, malama. Yung masayang-masaya na siya. Binigyan ako ng rubber shoes, Jordan. Ano yung Jordan mo? Jordan. Basta Jordan. Bakit tayo ganun? Mahilig ka sa balato. Sino dito yung hindi ka depende sa balato? Ha? Minsan may mga kaibigan akong pastor. Gusto nila, supportahan sila ng Koreano, ng Amerikano. Ayaw magsikat mag-isa. Sabi ko, ba't kayo asang mga tulong-tulong na ganyan? Huwag kayo mamalimos. Tumayo kayo. Magsikap kayo para hindi kayo nanghihingi. Amen. Sino dito yung inaabangan mo lang yung kuya mo? Dati na si kuya. Ha? Sigurado may pasalubong sa akin. Once a year lang umuwi. Di once a year ka lang masaya. Amen? Sino rito gusto mo ikaw bumibili ng sarili mong sapatos? Ha? Sarili mong damit. Amen? Hindi ka naghihintay na may uuwi. Kasi sa Pilipinas, gusto kasi OFW eh. Kaya kita mo, sa airport matatawa ka. Pag mga arrival, lahat nakangiti. Kasi may arriving, di ba? Pumunta ka sa baba, second floor departure, nag-iiyakan naman. Sabi ko, okay din itong drama. Sa ibang airport, walang ganyan, sa atin lang eh. Ha? Sa Pilipinas, pumunta ka sa, kung gusto mo lumungkot, pumunta ka sa departure. Sa airport ako palagi, pag nasa departure, sabi ko, bakit ang airport sa Amerika, iba airport sa Pilipinas? Pumunta ako sa Hong Kong, sa Singapore, kung saan-saang bansa. Departure, ang pinakamalungkot, Pilipinas. Puro slow motion. Kuya! Nag-iiyakan eh. Pero pumunta ka sa ibang bansa, yung departure, normal lang. Yung arrival, normal lang din. Sa Pilipinas, iba. Pag-arrival, maghapong piyesta. Yung mga tao, andyan na siya. Wala kaming nakikitang ganyan sa Amerika. Ang mga tao, pag dumating ka, abangan ka lang. Hey, are you good? Let's go. Grabe, pag una ko punta ng Amerika, sabi ko, ba't walang banda? Alam naman nila darating ako Naalala ko yung pastor, Singapore lang kami pupunta. Sabi ko doon sa mga pastor, sige, tulungan kayo para makapunta kay Singapore. Sige, bumili kami ng ticket, binili namin. Ba, nakapunta ng Singapore. Nung alis pa lang kami, natawa ko dahil yung mga nana, yung mga asawa. Sabi ko, ilan yung nagatid sa'yo? 2 jeep kami, pastor eh. Singapore lang ang pupuntahan natin, 2 jeep pa kayo? Grabe, nag-iiyakan. 3 days lang naman kami sa Singapore. Pag-uwi, grabe, may musiko, may banner, welcome home. Sabi ko, brother, matindi, Pilipino talaga. Alam niyo mga kapatid, kasi tayo, may ugaling balato eh. Yung poverty spirit, yun mo ngayon. Dapat tanggalin nyo na yan. Huwag kayo umasa doon sa mga dadating na magbabalato sa inyo. Dapat tayo mismo kumayod. Amen. Tama po ba? Naging pulubi tong mamang ito kasi walang vision eh. Yung mga walang vision, puro balato yon. Tingnan mo katabi mo. Sabi mo, hindi ako naniniwala sa balato mo. Bakit? Kasi yung mga tao, bakit sila naging tagahingi? Ha? Sino sa inyo hindi ka makapagkayod mabutit para kumita? Kasi you see yourself powerless. You feel so powerless to move yourself from one level to the next level. Hindi mo makita ang sarili mo na aangat ka sa next level. Marami mga ganyan eh. Give up na yung kanilang conquering spirit. So ngayon, maasa na lang sa uuwi. Sana umuwi na. Sana may pasalubong. No, don't do that. Don't do that. Sino ito ibabalik mo yung conquering spirit mo? Taas yung kamay. Sino ito hindi papayag? Paano yung sinimulan? Okay. Kasunod na verse. Tingnan natin. Pagdating po ng verse 47, ito po yung nangyari sa kanya. Okay? When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to what? Shout. Jesus, son of David, have mercy
on me. He began to shout. And then verse 49, many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, had mercy on me. Alam niyo, ang isa ko napansin sa mga walang pangarap sa buhay, tahimik. Oh. Yung pang basketball yan eh. Pag yung mga nananalo, maingay. Yung mga natatalo, tahimik. Yung quietness is a sign of defeat. Alam niyo po ba yan? So, itong mamang ito, na bulag, he began to shout. He began to shout because he realized that he cannot afford to stay the way he is. He decided to shout and seek help from Jesus because he is tired of being a beggar. You know, when you are tired of your situation, when you are tired of seeing your family is poor, when you are tired of moving your body from poverty to the next poverty level, you need to shout. You need to shout to the one who can help you. You need to cry out to God. Jesus, Son of David. Hindi naman siya sumagot kung kanino lang eh. You know, you need to cry out to God. Not to anyone. Huwag kayong humingi ng tulong. Sabi ko sa mga pastor, huwag kayong humingi ng tulong sa Koreano, sa mga Amerikano. Tumingi ng tulong sa Diyos. Like this blind man. He is in desperate situation, but he knows where to cry out. And he cried out to God, Jesus, Son of David, had mercy on me. He cannot accept his situation that I will be blind for the rest of my life. I need to cry out. Yun po kailangan natin. You need to cry out when poverty is striking your family. You need to cry out if your life is full of lack. Sumigaw na kayo. Humingi na kayo ng tulong sa Panginoon. Yes, according to the story of the Bible, people try to stop and intimidate him to stop and be quiet. No. Hindi tayo tatahimik. Amen? The Bible said, he even cried louder. Lalo niyang nilakasan. Kasi po ang perseverance, fundamental po ito, requirement in order to receive a miracle from God. Kinakailangan po mga kapatid, if our vision is being restored, this is what we need to do. Para bumalik po yung tamang buhay natin, sumigaw kayo ng ayoko na nito, gusto ko nang umalis dito. Teka muna, sino sa inyo nag-i-enjoy sa poverty? Enjoy ba yan? Ha? Ngayon ang ulam. Anak, alam nyo, nalungkot. Sino sa inyo pag ang ulam nyo tuyo, high blood kayo? Ha? Tuyo ang ulam. No? Alam nyo ba, ang tuyo nakaka-high blood? Nakaka-high blood eh. So one day, sinerve ng kanyang anak, yung tatay, sabi ng tatay, ano yan anak? Tininan ng tatay. Sabi niya, anak, alam mo namang nakaka-high blood yan eh. Tay, tuyo ito, tsaka kanin, paano nakaka-blood? Tuyo na naman! Lagi na naman tuyo yung ganyan! Yun, high blood, patay eh. Ha? Nakaka-high blood yun eh. Mga kapatid, sino sa inyo gustong masarap ang ihahain sa'yo? Come on? Amen? Ha? Di ba masarap naman yung, sino sa inyo nasubukan yung matutulog ka, yung tulugan mo puting-puti. Planchado. May unan ako. Pakibukas mo yung aircon. Tsuk! Hallelujah. Pagod na pagod ka sa trabaho. Higa ka doon sa malinis na malinis. Sabi, oops, madumi. Makapag-shower nga muna. Di ba? Di ba? Sila shower. Pagbukas mo ng shower, ow! May init, may hot shower pala to. Dahil natimplahin natin. So, yun. Di ba? So, shower ka. Wow! Warm water. Akin na nga yung aking liquid body soap. Di ba? Grabe, hindi na matigas. Liquid body soap. Di ba? Hallelujah. Di ba? Sino sa inyo nakakaranas? Woo! Itong aking shampoo, wow! Tapos akin na yung towel ko, puting-puti. And then, sarap umiga sa maputing. Sino sa inyo gusto makaranas nun? Gusto mo ba si ganito? O ganito pa, gusto mo yung paggaling mo sa trabaho, ay, makapagpahinga. Naku po, ano ba, dahil langgam? Di ba? Makaligo nga. May tao pa. Pangapat ka, may nakapila. Di ba? Pagpasok mo sabon, andyan lang, sa gilid, kunin mo.
Saan? Ayun yung power of blade. Ang nipis na ko, hindi na lang natitira eh. May shampoo pa dyan, wala. Lagyan mo na lang tubig, yung empty sachet. Di ba? Yung tuwalya, wala na, kurtina na lang, pahit mo. Pagiging mo ng tulog, may dagang kumakagat sa paa mo. Bakit? Kasama yan, ginigising ka ni Lord. Ay, nako kapatid. Sino rito willing umalis sa spirit of poverty? Come on. So ano ginawa niya? Nagsisigaw siya. At nung nagsisigaw siya, alam mo, responde sa kanya ng Panginoon, verse 49. Sabi po ng Bible, Jesus stopped and said, call him. Say that word, call him. So they called to the blind man. Sabi niya, cheer up, on your feet. He's calling you. Ganda ng sinabi ng Panginoon. Alam niyo, ibig sabihin ng cheer up, ibig sabihin niyan, be encouraged. Get up. God is calling you. Alam niyo, hindi madali encourage ang mga bulag. You know, pero sa totoo lang mga kapatid, may mga babae at lalaki dito. Siguro nahihirapan ka, encourage ka sarili mo kahapon. Totoo kayo sinasabi ni Bishop Uriel, ang hirap-hirap talaga ng bata. Totoo naman, mahirap kami. Pero kaahon talaga kaya kami? Di ba, ang hirap isipin, ano? Pero sabi mo sa katiyan mo, cheer up. Sabi mo, be encouraged. Sabi mo, sigaw mo na malakas, get up! O, yanigin mo ng get up yan. Kasi minsan tayo, hindi na tayo mapangon eh. Alam niyo, sabi ng Bible, we need to take a new strength from God. You know, God is calling you because God wants you to receive a new strength so that you can do something different. Sabi ng Bible, get up. Alam niyo, ibig sabihin ng get up, tumayo ka. Pwede naman sabihin ng bulag eh, cheer up, God is calling you. Talaga? Tumayo ka, punta ka sa Kanya. Ay, sabi mo siya pumunta. Bakit ayaw mo? Alam mo ng bulag nga. Dapat naunawaan niya na ako, bulag na nga ako. Kung tutulungan niyo ako, siya na pumunta dito. Minsan may mga ganyan tao eh. Tinutulungan mo na, gusto mo siya, ikaw pa gumawa. Ayaw mag-effort. Dahil may hirap na ganyan. Sabi ko sa kanya, gusto mo kitrabaho ka, tutulungan kita maghanap ng trabaho. Ay, maghahanap pa? Grabe. Mamalupit to. Gusto mo ng trabaho? Oo. Ihanap mo ako, pastor. Ba't ako maghahanap sa'yo? Sino gusto na maayos yung buhay? Sabi mo, darating ba yan pag nakaupo ka lang sa gilid? Darating ba yan? Sabi mo sa katabi mo, hoy, gumawa ka ng effort. Sino rito yung willing gumawa ng effort, babangon ka? Ask God for new strength. Lord, bigyan mo ako ng bago. Oy, tip ko to sa inyo, Tip ko to sa inyo. Alam nyo, pag nadinig, sino sa inyo nadinig nyo? Paano ko sabihin ko sa inyo na narito kayo ngayon? Because you heard God calling you to come here. But alam nyo, di ba totoo, it takes an effort to be here? Alam nyo sabihin ko sa inyo, marami sa inyo, hindi naman kayo taga rito, malapit eh. Alam nyo ba dito sa Dulos, may mga umaattend dito, taga Batangas pa. Yung iba taga Laguna pa. Yung iba taga Nabotas, ang layo nun. Yung iba taga Antipolo. Pero lahat ng malalayo dito, God sees your effort. You get up early in the morning, you make an effort. Why? Because you hear God calling you to come. Alam mo, bakit ka excited pagpunta rito? Umuulan pa nga doon, pumila ka, di ba? Kumuulan. Kitang-kita ng Holy Spirit. Kahit umuulan, hindi ka umuwi. Sino sa inyo nakipaglabanan sa wheel? Hindi, wag ka, diretso tayo. Walang alis. Alam, malakas na ulan. Hindi, wag kang umuwi. Alam mo, sabi ng Holy Spirit, tingnan mo to, nag-effort. Alam nyo bakit ka nag-effort? Yung spirit mo nag-expect. Pag ako nakapasok dyan, bibigyan ako ni Lord ng blessing. Sino sa inyo narito because you know you hear God calling you to come, and not just like that, you hear Him calling you to come. Katulad niya, ang sabi niya, ako? Tinatawag niya. Tumayo siya. Because you know why? Alam niya. Sino rito alam mo, pumunta ka sa hapong ito, may gagawing miracle ang Panginoon sa kalagayan ng buhay mo. You don't come here for nothing.
You come here for something. And alam nyo, ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Sa lahat ng nag-effort, pinaglaban na ang sandaling ito para makarating ka, umangon ka, gumising ka, nag-LRT ka, wow. Let me tell you this, hindi ka mapapahiya sa Diyos. Lahat ng effort mo, tutumbasan ng Panginoon sa hapong ito ng pagpapalang gusto mong mangyari sa iyo. Amen? But you need to learn how to get up from your situation before God will bless you. No, to attend this meeting is an effort. God will bless you. And I tell you, you demonstrate that you want a miracle as soon as possible, bibigay sa atin ng Panginoon. You know, when you hear God, when you hear the voice of God calling you, because sa totoo lang, hindi ka naman pupunta rito kung hindi ka tinatawag ng Panginoon eh. Sabi niya, Pastor, nagpunta lang ako ito, in-invite kasi ako eh. No, that's not true. You come here not because you are invited. You come here because God wants you to be here. At sasabihin ko sa inyo, hindi po aksidenteng narito kayo. Narito ka sapagkat alam ng Diyos ang kalagayan mo. Nahihirapan ka na siguro. And God wants to do miracles in your life. But are you willing to cry out to God, Lord, ayoko na ng ganitong buhay. Lord, tulungan mo naman ako. Nakapag-pray na pa kayo ng ganyan, Lord, tulungan mo naman ako, Panginoon. Jesus, tulungan mo naman ako. Oy, tumigil ka, wag ka sumigaw. Tumigil ka. Jesus! Lord, you know, yan po ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Na ayaw na nating manatiling ganito ang kalagayan natin. You know, some of you, hirap na, but God never see you crying out to God. You never cry out to God. Minsan, pag may problema ka sa pera, mas gusto mo bang hanapin yung Bombay kaysa kay Jesus. Di ba? Sometimes, mas iniisip mo pa yung kaibigan mo mapera, utangan mo. But when was the last time that you were so desperate that you are crying, God, help me. Ito ba ginagawa nyo? There's a cry in your heart like Bartimaeus. Son of David, please help me. Son of David, please help me. He was crying out to God. When was the last time you cried out to God? And God said, call him. Call him. Tawagin mo siya. Alam niyo po, there will be a time that God will respond to your cry. There will be a time that God said, tawagin mo yung tao niya. Tawagin mo siya. Tawagin mo siya. You know, you don't come because you just want to come. No. You come because you hear that God is calling you. Gustong-gusto ni Lord, i-bless tayo lahat dito. But are you calling God? So they called to the blind man, cheer up on your feet. He's calling you. Ano po sabi ng verse 50? Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Alam niyo po ang unang ginawa niya? Bulag, tumayo ka. Pinapatawag ka ng Panginoon. Meron po nung araw, meron po silang uniform. Meron po silang tinatawag na damit o yung parang cloth, no, na parang balabal, na pag ikaw ay nagsuot nun, markado ka. Isa kang pulube. Ikaw ay nangangailangan. So every time you wear that cloth, you simply tell the whole world, I need help. You need to help me. So yung po binibigay po sa kanila yun kasi sila pulube. So lahat po ng pulubi sa lugar na yon, hindi ko alam kung may plate number sa likod yun para registered pulubi siya. No? At least everybody knows na siya'y pulubi. But you know, magtataka po kayo, sabi ng Bible, throwing his cloak aside. Bigla siyang tumayo at bigla niyang tinanggal yung marka ng pagiging pulubi. Tinapon niya. You know bakit niya tinapon? Yeah. The cloth was a sign that he was marked as a blind person. That's why he became a beggar. Throwing this cloth is as an act of faith. As if this man was so sure that he would no longer be blind in any moment at this time. He releases faith in response to the call of Jesus with conviction, and he's thinking like,
If He is calling me, it is because He's going to heal me. Yan po nangyari sa kanya. And the Bible said, no need to use this cloak anymore. Wala na. Tinapon niya. Meron siyang strong expectation. Lahat po mga nang pumunta po rito sa hapon pong ito, gusto ko pong banggitin sa inyo, no need to maintain that marks of poverty in your life. No need to maintain those things that is happening to you. Because today, I want you to throw away every marks of the devil that destroys your life. I want you to begin to believe, Lord, I hear you call me, Lord. Alam nyo, lahat kayo dito, pinapunta kayo ni Lord dito because He calls you. And now, no need to go back home with the same mark in your life. Anybody here with the mark of destruction in your life, marks of poverty, marks of negative things in your life, di mo na kailangan, iuwi mo pa yan. Sabi mo sa katabi mo, itapon mo na yan. Sabi mo sa katabi mo, itapon mo na yan. Ha? Sino sa inyo willing itapon yung mga mark ni Satanas na ikaw ay pulubay, mahirap? Tanggalin mo na yan. Amen? You don't need to beg anymore. There should be no mark of a beggar in your life. Hindi na. The man was so sure and he is willing to go. And then tinanong po siya ng Panginoon pagdating po ng verse 51, anong gusto mong gawin ko sa iyo? What do you want me to do for you? And Jesus asked him, the blind man said, Rabbi, I want to see. Sabi ng Panginoon, anong gusto mo? Hindi sinabi ng bulag na ito, Lord, gusto ko po magkaroon ng girlfriend. No? Lord, pwede bang bigyan mo ko ng magandang bahay tsaka kotse? No? Lord, bigyan mo ko ng maraming pera, isang truck? Hindi. Siya lang hiningi niya. Alam niyo kung ano yun? Rabbi, I just want to see. Yun lang ang gusto ko makakita. Because he thinks that pag nabalik yung vision sa kanya, marami na pong mangyayari. And amen? Can I have a amen on that? Mga kapatid, totoo lang, pag bumalik na po yung inyong bukas na mata, makita na po ninyo yung spiritual dimension na available for you. Pag nagbukas ang iyong mga mata, hindi ka natiling bulag. Mga kapatid, iba ang mangyayari sa buhay mo. When Solomon was asked by God, what do you want me to do for you? Si Solomon sabi niya, Lord, bigyan mo lang ako ng wisdom. Hindi ko ako hingi sa'yo ng pera, ng yaman. Just wisdom, Lord. But you know what? Yung hinihingi ni Solomon, binigyan siya ng wisdom. At hindi lang wisdom binigay sa kanya ng Panginoon. Binigyan siya ng fame, ng power. At higit sa lahat, even ng wealth, binigay siya ng Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito o sa hapong ito, wala tayong isang hihingin sa Panginoon. Like Bartimaeus, Lord, I want to see. I want my eyes to be open to all this spiritual reality. Lord, I don't want to be blind ang nakikita ko lang physical limitation ng life ko. Lord, I want to have a vision. Ha? Sino rito gusto magkaroon ng vision sa hapong ito? Spiritual vision. Sino rito? That you are able to see that God is willing to help you. No? Huwag kayong bulag. Hindi ko totoong wala akong itutulong siya ang Panginoon. Amen? Naniniwala po ako that life in the Spirit means you are entering into the world of God. Iba po talaga mga kapatid, yung Spirit ni Lord at yung Spirit mo nag-unite together. And then you begin to enter not just into your world, but you begin to enter the world of God. Kaya nga, meron tayong awit na song na sabi ng song, You are my world, You are my God. Yung ang world natin si Lord na, hindi itong world na ito. Because the world here on this earth has nothing to offer to us. But the God of heaven can offer everything He can for you. But you need your spirit to be connected to God's Spirit. And by doing that, something will happen in your life. Amen? Sa hapon pong ito, in-encourage ko po kayo, let's enter the world of God. Amen? Huwag niyo pong kalimutan mga kapatid, God can open our spiritual eyes and allow us to see the clarity what He has to offer to us. We need to see the spiritual realm, not just the natural. The human eye, because the human eye has no capacity to see what God wants us to see. But when we enter into the dimension of faith, the Spirit begin to make everything clear, every images in our life and in our minds. He will begin to feed us and motivate us to be a great conqueror of our dream. Mga kapatid, ang dreaming is a reality. Kaya nga po, ulitin ko,
naka-reserve na po sa heavenlies yung blessing na yun. Amen? How would you like to see all the blessing is available for you? Hindi ka kinakailangan matakot. Let God allow you to see it. Sino rito yung gusto magkaroon ka ng vision? Hindi ka na magiging spiritually blind. Biglang lilinaw because God opened your spiritual eyes. Huwag niyo pong hayaan maging bulag kayo. Marami po mga tao, minsan Christian, husband, minsan wife, nako, hindi makakita yung spiritual atmosphere na gusto ibigay sa kanya ng Panginoon. Don't let yourself blind. Like this Bartimaeus, begin to cry out to God. Begin to call upon the name of the Lord because your dream will happen. Amen. Sino po may natutunan sa hapon pong ito? Amen. Sino po ito natutuwa? Because this is the time that our spirit will be united with God's Spirit. Amen. Sino po rito bubuksan ang mata ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Pwede ba tumayo tayo lahat? I want you to bow your head. Hallelujah. As you bow your head, close your eyes. Lord, I pray that you will be so merciful to us, Lord God. That you would help us, Lord, to recover our vision. Lord, help us to understand your purpose. Your purpose for our life, Lord. Lord, sa hapon pong ito, help me to understand that your vision is the most important part of my life, Lord. Ama, sa hapon pong ito, I want to recover my vision, Lord, in order for me to be able to fulfill your purpose for my life, Lord. Lord, balik mo muli, restore mo muli, Panginoon, ang aking spiritual eyes, Lord. Help me to recover back the vision, Lord, that I would begin to see your plan and your purpose. Sa hapong ito, Ama, help us to become a conqueror of our dreams. Starting today, Lord, like Bartimaeus, we cry out to you, Lord. We cry out to you, Lord. Lord, we want to see. Jesus, we want to see, Lord. Let no one in this room, Lord, will come out from this room without a vision. Today, receive the vision from God. The Holy Spirit is opening your spiritual eyes for you to see the dimension of the spiritual world. Today, Lord, we receive it in faith. We thank you, Lord. We enter your world today, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.